Tigas. Tumaan, oh. Ay, sabog, oh. Guys, habang nasa biyahe ako at masayang pauwi ng Tugigaraw galing ng Kawayan Isabela, bigla na lang may napansin akong pulang pick up. Sa una, okay naman yung pagpapatakbo niya at sa oras na yon, mabilis ang mga nangyari. Hindi ko na nakuhanan ng video kasi sa oras na yon, medyo inaantok na rin tayo sa biyahe. At saka sa nadaanan natin sa part ng Quezon, wala masyadong kabahayan na nadaanan natin kasi sa parte na yon ay puro mga bundok lang. At tanging mga sasakyan lang yung mga nakikita natin. Kampante naman ako sa aking biyahe. So yun na nga, nakita natin yung pulang pick up. Sa una, okay yung pagpapatakbo niya kasi sinusundan natin. Nakalipas ang ilang segundo, bigla itong umiba yung kanyang takbo. At medyo nagpanik na rin tayo, syempre sinusundan natin siya. At yung nasa isip ko, na overtaken sila para mawarningan ko sana. Pero naramdaman na pala ni Kuya yung nangyari sa pick up niya. Yung mga oras na yun, naaktuhan natin kung paano sumabog yung kanyang gulong. So pinipilit niyang ihinto yung kanyang pick up. Kaso hindi niya pwedeng biglain yun kasi sabog na yung isang gulong niya. Nagdahan-dahan siyang pinagilid yung kanyang pick up. Kaagad ko siyang nilapitan at sinabi sa kanya, sumabog yung kanyang gulong. Sinilip niya kaagad ito. Nakita ko rin na meron siyang kasama. Hindi ko alam kung asawa niya or kamag-anak niya yung kanyang kasama. Pero hindi naman malayo na takbo, no? Basta dyan sa may ano Kuya, dyan sa, alam mo yung ano, pakaliwa, mag-iikot ka dyan. Oo. Dyan ano, dyan na banda kanina eh. Hanggang dyan, oh. Kasi di ba dyan, nagpipreno ko na dyan kanina. So yun na nga mga boss, nung time na yun, aalis na sana ako, pero naisip ko mag-isa lang ni Kuya. Inisip ko na lang din, kung nangyari sa akin yun, siguradong maghalong takot at kaba ang mararamdaman ko. Since mag-isa lang ni Kuya, hindi na ako nagdalawang isip na tulungan siya. At ayun, inumpisa namin tanggalin yung kanyang gulong para mailagay yung spare tire na gulong. Kitang-kita naman sa kanyang gulong ang pagkakawasak, pati yung mags parang hindi-align ulit. Pero okay lang na ganun ang nangyari. Ang importante ay ligtas sila at wala silang masamang nangyari o nadamay na ibang motorista. Kaya paalala sa lahat, bago kayo magbiyahe, siguraduhin nyo muna na nakakondisyon yung inyong mga sasakyan o motor para maiwasan ang ganitong pangyayari. Nakita natin yung date manufactured ng kanyang gulong ay 2012 pa. Siguro isa din sa rason yon kung bakit sumabog or pwede rin sa init ng semento. I-expect na rin natin kapag ganitong tanghaling tapat yung kalsada ay napakainit niyan. Kaya yun yung mga rason kung bakit sumabog yung kanyang gulong. At habang binabaklas namin yung sumabog ng gulong at natanong ko kung tagasan sila. At ang sabi niya ay taga Santiago sila at pupunta sila ngayon ng Tugigaraw. Kitang-kita natin kay Kuya ang magkahalong takot at kaba ang nararamdaman niya. Pero ayun, pinalakas natin yung kanyang loob, dinamayan natin siya para mailagay niya rin ng maayos yung kanyang gulong. Inisip ko kasi nung time na yon, kapag sa akin nangyari yon, sigurado meron ding tutulong sa akin. At yun, pinaramdam ko kay Kuya na hindi siya nag-iisa. Buti na lang, ganun lang yung nangyari sa kanila at walang masamang nangyari o nadamay na ibang motorista. At nung natanggal namin yung sumabog na gulong, sobrang init niya. Yung feeling na may hinawakan kang kaldero na pinapakuluan ng tubig. Ganun yung feeling, sobrang nakakapaso. Syempre, kakasabog lang ng gulong. Ito'y pinagilid ko muna at nilagay yung spare tire. Nung ikakabit namin, akala ko bitin yung taas ng jag. Pinarejag ko sa kanya ulit at ayun, na itaas niya. And naikabit namin ng maayos. After nun, sabay naming binuhat yung sumabog ng gulong. Damang-dama ko pa rin yung init. At pagkatapos nun, lumapit siya at nagpasalamat. And hindi ko expect na mag-abot siya sa akin. Sige Kuya, ingat kayo. Hindi, wag na Kuya. Okay lang. Kaso, sinabi ko sa kanya na okay lang dahil ang hangad ko lang ay makatulong sa kapwa. Hindi yung mang-abuso porke ganun ang nangyari sa kanila. Laging tatandaan, ang pagtulong sa kapwa ay hindi natutumbasan ng pera. Marunong tayo makontento at tumulong sa iba nang sa gayon madami tayong ma-encourage na tumulong ng walang kapalit. Pagkakalam ko ba kanina, wala siyang reserva. Buti na lang, kompleto siya ng gamit. Kaya kailangan nyo talaga ng gamit. Lalong lalo na sa mga laging naglo-long distance, kailangan nyong magdala ng mga gamit. Kasi kapag ganun, katulad ng nangyari kay Kuya, paano na lang kung wala siyang gamit, doon na lang siya. So payo natin sa mga maglo-long distance, unang-una i-check nyo yung gulong nyo. Kasi yung gulong ni Kuya matagal ng gamit na gamit talaga eh. Expired na kasi 2012 pa. So anong year na ngayon? 2025 na. So yun din yung isa na lagi nyong i-check. Katulad nun, siyempre kampante sila kasi makita mo naman sa appearance ng sasakyan na bagong bago. Kapag ka nasa 5 to 6 years na yung gulong nyo,
i-check nyo rin. Kasi kapag nakita nyo may mga crack na yung gulong nyo, papalitan nyo na. Huwag nyo lang hintayin pa na ganun yung mangyayari. Pati mags, siguradong bengkong yun. Kasi talagang wasak talaga yung gulong. So shoutout kay kuya na natulungan natin kanina. Kahit sino naman siguro pagka makakita kayo ng ganun, ihinto at ihinto talaga kayo. Kasi di ba, hindi nyo rin naman alam yung sitwasyon nila kapag nasiraan. Buti na lang meron siyang dalang spare tire. Buti na lang walang masamang nangyari sa kanila. Kasi kapag meron silang sinusundan o may sumusunod sa kanila at biglang ganun yung nangyari, lalong lalo na pababa yung daan, sasalpok at sasalpok talaga kahit sino pagka ganun. Kasi nakita ko na iba talaga yung gulong niya kanina. Buti na lang walang masamang nangyari. Habang nagdadrive ako, inaantok ako. Nabuhay tuloy yung dugo ko nung nakita kong sumabog yung gulong. Sana yan yung isa na maging aral na sa akin. Kasi hindi ko man naranasan, pero at least mapapagandaan ko na. Sa mga nakapanood ng video natin, sana kapag may makita kayong ganun na same sa situation natin, tulungan nyo, hinduan nyo. Kasi katulad ni kuya, mag-isa niya kanina, paano na lang kapag hindi natin tinulungan. Actually kaya niya naman, kaso iba pa rin yung may kasama ka na gagawa. Kasi kapag mag-isa niya lang tapos hindi pa siya familiar sa mga ginagamit niyang tools, di ba? So nakita ko kanina kay kuya, nandun yung kanyang adrenaline rush sa pagbabaklas niya kanina. Kitang kita talaga yung talagang matigas. Tinanong ko pa siya kung mayroon siyang tubo, tapos sabi niya wala, pero pinilit niya. Saludo tayo kay kuya kasi kahit pa paano nandun yung pagka-pressure niya, pero naitigil niya ng mahinahon yung sasakyan. Kasi kapag ibang lang yun, driver, baka siguro hindi ko alam kung ganun yung magiging pwesto ng sasakyan Nakadiretso pa rin yung sasakyan kahit pa paano. Yung wala tayong mood mag-video kanina Pansin nyo naman sa boses natin, mukhang inaantok. Ayun, gising na tuloy tayo. At abangan nyo yung susunod na video natin sa ating Honda Click at ipagpapatuloy natin. So nabisi lang tayo this past week kasi madami akong tinrabaho. Nagganap tayo ng pyesa ng ating motor. So buti na lang meron tayong nahanap. So next video natin, abangan nyo yung nangyari sa ating KTM Duke. Kasi dalawang beses tayo pumunta sa Kawayan, last week at ngayong araw. So bali ngayong araw ay Huwebes at day off natin. So yun yung pagpunta natin. Shoutout sa mga laging nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel.